love me. Your holy presence surrounded me in every season. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. The glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. You shield my way. Your hand upholds me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest praise. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. Yes, Lord God, our Father in heaven, Lord, we thank you, Lord. It is done, Lord God. Ginawa niyo na po ang lahat, Panginoon. Thank you for everything, Lord. Thank you for your grace, oh God. Thank you for your love, Lord God. Thank you for all that you've done, Lord God. We worship you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good Friday po sa lahat. Kumbawa minasang. Magandang gabi po sa lahat. Mayong gabi sa tanan. Amen. Napansin niyo po ba bagong gupit tayo ngayon? Kasi nung kumanta kami ng Futaba ng At the Cross, nagtry ako mag-record ng video para sa i-share ko ngayon. Pero panaytawa ako pag nakatingin sa camera, kaya minisage ko sa TJ na i-send ko lang yung video sa next day. Kaya nagpagupit muna ako kay Futaba. Pero may connection to sa topic natin ngayon na it is finished. Sabi sa John 19:30, therefore, when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up his spirit. Let's pray. Father God, Lord, thank you for tonight. Thank you, Lord God, for your word. Thank you for what you've done at the cross, Lord God. Kaya nandito kami. Ngayon, Lord God, we do our devotion, Lord, because of what you've done at the cross, O Lord. Thank you, Lord God, that we have a relationship with each other, O Lord, because
we have a personal relationship to you, Lord God. Thank you. ICC family, Lord God, na sabay-sabay kami, Lord God, na mag-aral sa iyong salita. Speak to each and every one, Holy Spirit. Touch every heart, every life na nakinig ngayon sa iyong salita. Salamat, Lord. Use your servant as a vessel of your word. Thank you. We invite you, Holy Spirit, to understand your word. In Jesus' name, amen. And yung connection lang pala ng it is finished sa topic na ngayon sa buhok ko is natapos na yung paggupit ni Futaba. It is finished. Patuloy po tayo. Ang salita ng it is finished sa Greek word is titilistay, na kadalasang ginagamit palagi sa mga ancient times noong panahon nila Jesus. Ginagamit ito, ang salitang titilistay, sa isang master, sa pag-utos ng isang servant. Katulad ko noon na nagtatrabaho pa ako sa Big Motor, nagbanking kami, pintura. Pero ako yung pinaka-last na tapos ng gawain namin. Ako yung nasa polish. Ako yung mag-decide na tapos na yung trabaho para ipa-check ko sa boss namin sa opisina. At i-check din niya na tapos na talaga. At magsabi siya na kangrio, na ibig sabihin is it is finished. Pero kadalasan ginagamit to sa ancient times na word titilistay. Greek word siya. Ginagamit din siya sa priest, yung mga pare dati na mag-check sila sa mga ino-offer na mga animal sacrifices. Na sila yung nag-check, yung mga pare, na wala ba talagang diferensya ang isang hayop katulad ng isang karnero pag yun ang ino-offer nila, kung wala ba siyang, hindi ba siya bulag, wala bang problema yung skin niya. Sila yung mag-decide, yung mga pare, na perfect yung hayop, isang hayop, sila yung mag-check. Pero itong titilistay na sinasabi ni Jesus na it is finished on the cross is ibang-iba sa mga ancient people na palagi nilang kumo na sinasabi na titilistay, because itong ginawa ni Jesus is history na hindi magbabago kahit kailan pa. Ito yung dahilan bakit tayo nagkakilala. Ito yung dahilan bakit may ganito, may devotion. Ito yung dahilan kung bakit umabot tayo sa ganitong point sa buhay natin ngayon, in our spiritual life, sa lahat ng aspect nating buhay, kung bakit tayo nandito sa Japan o kahit saan ka man ngayon. Dahil ito sa ginawa ni Jesus sa cross. Na sinabi niya, it is finished, dahil tapos na ang lahat ng ating mga kasalanan. Siya yung naging kabayaran ng ating mga kasalanan, at siya naging paraan kung bakit tayo may relasyon ulit sa ating Ama na nagmahal sa atin ng walang katapusang pagmamahal. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. Amen? Sobrang ganda na yung word na it is finished na sinabi ni Jesus, yun ang nagkumpleto sa lahat. Yung pagmamahal ng ating Ama, yung relasyon na naputol dahil sa kasalanan, siya yung nag-reconcile, siya yung nagtapos. Sinabi niya, it is finished. Sinabi niya, tapos na, binayaran ko na ang lahat. Yung kasalanan natin noon, ngayon, at magpakailanman, binayaran niya lang ng isang beses. Kaya sinabi ni Jesus, it is finished. Lahat ng kasalanan mo, lahat ng kasalanan ko, binayaran ko na sa cross. Kaya nakapamuhay tayong ganito. Kahit may kasalanan tayo dito sa mundo, kung hingi tayo ng tawad, dahil sa ginawa ni Jesus, our Father God always forgive us. Hindi niya tinitingnan yung ginagawa mo, hindi niya tinitingnan yung ginagawa ko, kundi
yung ginagawa ni Jesus Christ sa cross. Nung sinasabi niya na it is finished, lahat ng kasalanan is tapos na. Siya yung nag-reconcile sa ating relasyon. Siya yung nasa gitna para makapunta tayo sama yung relasyon natin maibalik ulit dahil sa ginawa ni Jesus Christ. Dahil sa sinabi niya na it is finished. Sabi nga sa Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood. Amen. The forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Amen. Sobrang ganda. Through His blood, all our sins are forgiven. And dahil lang yun, sa ginawa ni Jesus Christ sa cross, sabi niya, it is finished. Through His blood, all our trespasses are forgiven. Amen. Sobrang ganda. Tayo lang yung mga Kristiyano ang nakaranas nun, ang makaintindi nun, ang namumuhay nun na ganong forgiveness. Redeem tayo ni Jesus Christ through His blood, all our sins are forgiven. Kaya may salvation na nangyari. Kaya sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. Amen. Sobrang ganda. Sino lang yung makapunta sa Ama? Sino lang yung may everlasting life? To those who believe. Kung sino yung naniwala sa Kanya, sa ginawa niya sa cross ng Kalbaryo. Naniwala na pinatawad niya ang lahat ng ating mga kasalanan through His blood, by His wounds, we are healed. Hindi lang yung we are healed sa sakit sa mga physical na sakit, kundi spiritually, we are healed by His wounds. Kaya sobrang lalim ng ibig sabihin. Bilang isang Kristiyano, hindi tayo lang yung makakaintindi nito. Kaya we're so blessed. Para sa akin, ito yung pinaka-importante na message na narinig ko sa buong buhay ko. Nung nakilala ko si Jesus Christ, nung college time ko, na may Thanksgiving anniversary. Kasi every April. Ngayong buwan, yun nung Thanksgiving anniversary sa unang church na napuntahan ko, yung church nila Futaba. May 1 week kasi doon yung Thanksgiving anniversary. Kaya, yung after ng gathering sa first day, anniversary, Thanksgiving anniversary, second day noon, third day, fourth day, parang camping siya. Doon ko nakita yung paano mag-worship yung mga Kristiyano, paano yung relasyon nila, yung mga words na lumalabas sa kanilang mga bibig, kung paano sila magtrato ng unbeliever katulad ko ng time na noon. Kaya sobrang na-amaze ako, kaya palagi kong minamanmanan ba. Kaya may parang last day na yon na retreat. Tapos yon time na yung baptism day. Kaya doon ko naranasan yung yung peace of mind na nasa Panginoon lang, na parang whole day pinag-usapan yung Word of God lang, parang may seminar, yung mga young people dito, yung mga single dito, yung mga marriage couple dito. Kaya doon ko na mas naintindihan na ang sarap mamuhay pag yung Word of God palagi yung pinapakinggan, yung kanta ng Panginoon yung palaging kinakanta. Kaya sabi ko nga, nung nagtestimony ako na time na yun, kasi doon na time ako nagpabaptize din, na sana ganito lang araw-araw, na magpuri sa Panginoon, makinig ng Kanyang salita, magbigay ng testimony ang bawat isa, kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Malala ko, bakit hindi to gawin araw-araw? Sabi ko, bakit hindi lang to gawin ng araw-araw? May ganun na sistema yung gobyerno. Ito, siguro pagkain lang, tapos ito yung araw-araw na ginagawa. Yun, no? Yung simple lang na pag-intindi ko para masolusyonan yung ganito na yung masolusyonan yung emptiness sa buhay natin. Yung peace, yung kalinaw, yung peace na makukuha lang sa salita ng Panginoon, sa love ng Panginoon, sa love ng bawat isa.
kung paano gumalaw ang Panginoon sa bawat isa. Pero hindi pala. Sa realidad, ganito yung mangyayari sa atin. Iba-iba yung calling sa atin ng Panginoon. Pero in God's perfect time, maranasan natin yon. Kaya yun ang hope natin. Yun ang hope natin na hinihintay. Ako, personally, yun ang hinihintay ko. Yung makasama ang Panginoon. Tayo, na magpupuri lang sa Panginoon. Makausap natin personally ang Panginoon. Tayo yung walang problema. Yung kaharap natin yung Panginoon. Yung totoong love, yung totoong peace na hindi mauubos, walang katapusan na maranasan natin. Yun. Sabi nga sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Kaya, amen. Grabe. Kung walang ginawa si Jesus Christ sa cross, yung kasalanan natin hindi matatapos. But, bilang isang Kristiyano, dapat maintindihan natin yun. Na ito yung pinaka-sentro na pinatawad tayo ng Diyos Ama dahil sa mission na ginawa ni Jesus Christ dito sa mundo. Nagkatawang tao siya, naranasan niya lahat ng naranasan natin ngayon. Na-feel niya kung ano yung mga pagsubok dito sa buhay. Pero tinapos niya yun dahil sa kanyang kamatayan sa cross. Lalo na tinapos niya ang kasalanan, ang sin, dahil sa cross. Through His blood, all our trespasses are forgiven. Amen. By His wounds, we are healed. Not just physically, but spiritually redeemed. Na binili tayo ng Panginoon dahil sa cross. At yun nga, dahil sa ginawa niya sa cross, may salvation na nangyari. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. And we have hope, eternal hope. Yan ang pinakamaganda. Yan ang pinakahihintay natin. At yan ay mangyayari soon. Mangyayari soon yan. Makapiling natin ang Panginoon, our Father, Jesus Christ, the Holy Spirit who's with us always. Yon ang pinaka the best na time. The best na time na palagi nating mimithiin. Kasi yon ang totoong buhay. Yon ang totoong buhay na ating sinasabuhay ngayon. Nandito pa tayo sa mundo. Kaya we're so blessed na pinili tayo ng Panginoon. We're so blessed na may relasyon tayo sa Panginoon. Kaya gamitin natin yung buhay natin dito sa mundo, dito sa Japan. I don't know kung ano yung struggles ng bawat isa, but God reminds us na it is finished. Tinapos niya na ang lahat. Tinapos niya na ang lahat. Lahat ng aspeto ng ating buhay. Problema man yan. Anong klaseng sakit man yan. Lahat ng ito ay tinapos na ng Panginoon. Lumalabay lang ng tanan. Lahat na ito ay lilipas lang. Yun ang tignan natin. Yung hope, yung eternal life, yung magkasama natin ang Panginoon habang buhay dahil sa ginawa niya sa cross. Sinabi niya na it is finished. Ay gusto kong encourage ang lahat na kung ano yung naranasan mo ngayon sa Panginoon, patuloy tayo sa pag-serve sa Panginoon. Kaya nga, nung sinabi niya na it is finished, siguro ipagpatuloy yan ni Brother Dex na sinurinder niya ang lahat sa Panginoon. Yung spirit niya, binalik niya kasi natapos niya yung mission, tinapos niya yung propesya sa Old Testament. Nangyari yun sa ginawa niya sa cross. At may New Testament dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. At yun ang sinasabuhay natin ngayon na
pagpatuloy natin yung pag-share ng Word of God. Pagpatuloy natin dahil walang Ralph Haitin, walang ikaw na Kristiyano na anak ng Panginoon kung walang nag-share sa'yo na ginamit ang Panginoon. Kaya gagamitin din tayo ng Panginoon na mag-share ng redemption na ginawa ng Panginoon sa cross. Tinapos niya ng lahat ng kasalanan, na may salvation na binigay ang Ama sa ating lahat through His Son, Jesus Christ, dahil minahal niya tayo ng sobra. Huwag tayong ma-discourage kung yung growth ng isang tao na sinishare natin parang wala lang, pero God works in mysterious ways. Hindi natin akalain baka pagdating doon sa totoong buhay sa langit, siya yung magpasalamat sa'yo. Kaya nga sabi, mag-ipon tayo ng kayamanan doon, wag dito sa mundo. Kung makita talaga natin, makita natin yung pangyayari ngayon. Lahat. Yung kaganapan is, yun na talaga ang end times talaga. Kaya be aware, dapat aware tayo, lahat ng mga Kristiyano, ICC family, magkahiusat ang tanan. We will unite each other. Then, we will share salvation and the hope. Grabe no? Yung hope na palagi nating ginakuptan at ginalauman. Yun ang palagi nating tingnan. Yung ginagawa natin dito sa mundo na nakakapagpalugod sa ating Ama, yon ang totoong kayamanan, yon ang totoong ipon natin. Kaya mag-ipon tayo dito sa mundo para pagdating doon meron tayong reward. It is finished. God gave His Son Jesus Christ to finish all our sins, lahat ng ating mga klaseng kasalanan. Amen. God redeemed us through Jesus Christ, through His blood, and forgive all our sins. And we have salvation through Jesus Christ, and we have hope and eternal life through Jesus Christ. God bless po lahat. Sa lahat, it is finished. Good Friday po sa lahat. Amen. So for tonight's reflection po, let me read to you John 3:16-17. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. And Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Amen. Praise God po, no? So we have this victory, the healing, the reconciliation, the salvation, and the hope of eternal life because of what Jesus Christ did on the cross. So mga kapatid, grabe po yung pagmamahal ng Panginoon para sa atin, no? Buong buo. Na ibinigay niya po ang lahat, kaisa-isang anak niya, for us to be saved. No? He suffered and endured everything on the cross for you and for me, even if we don't deserve it. He did not come here to condemn us, all sinners, but to save us. And you know, His blood, Jesus Christ's blood, cleansed us from all our sins. So there's nothing more to be done. Jesus paid it all. It is done. It is finished. Tetelestai. So let us reflect on how we can apply the principles of forgiveness, love, and service in our daily lives. And also think on how we can share this good news to others, no? That someone loved them so much, someone died for them,
We love them so much. God bless everyone. So let us pray. Yes, Lord God, our Father in heaven, Lord, we praise and we thank you for tonight, oh God. Thank you for this opportunity that we can listen to your word, oh God. Thank you for giving your only Son, Jesus, to die on the cross for us, oh God. We thank you for the infinite love and sacrifice, Lord. Your grace has made it possible for us to have a personal relationship with you, oh God. Thank you for the hope and the future you have given us through Jesus' death and resurrection. We praise you for the cleansing power of the blood of Jesus and the forgiveness you offer, O God. May our lives be a reflection of your love and a testament to the power of the cross, O God. Thank you for everything, Lord. We bring it all back to you, Lord. All the glory, honor, and praise, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po ay manalangin. Yes, Father God, Lord, thank you for this time na napag-usapan namin, Lord God. Salamat, Lord, kay sarap po pag-usapan ang iyong salita, lalo na, Lord God, for what you've done at the cross. Thank you, Lord God, for the redemption of all our sins. So, Lord, thank you. Through Jesus Christ, through His blood, we are redeemed, Lord God. Thank you, Lord God, for the reconciliation, Lord God, of our relationship to the Father through in Jesus Christ. Thank you for what He has done. As He said, it is finished, O Lord. All our sins are forgiven. Thank you for the salvation, Lord, because of what Jesus done at the cross. And thank you for the hope of eternal life, Lord God. Amo ang ginakuptan, Lord God, kinalantaw, Lord God, sa among kinabuhi. Thank you for everyone. Lord, continue to bless ICC family, Lord God. Hiusaha mi kanunay, O Lord God, sa imong buluhaton, Lord God. Salamat, Lord God, for this devotion, O Lord, na ginagawa namin, Lord God, to encourage each other, Lord God, to remind each other, Lord God, for what you've done at the cross, O Lord God. Salamat sa lahat. Commit everything into you. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen.